samahan po ninyo ako sa Luke chapter 5 verses 4 to 10. Luke chapter 5 verses 4 to 10. Kung nandun na po kayo, basahin natin. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both of the boats, so they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, the son of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will catch men." Alright? Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita? Okay, ang key verse natin dyan, verse 6. Alam natin yung kwento dyan, ano? Yung kwento dyan, na tagpuan ng Panginoong Hesus, sila Peter, yung kanyang mga kasamahan, and they were washing the nets. Kasi nga, wala silang huli maghapon o magdamag. So, nung nakita ng Panginoon that they were just washing the nets, sabi ng Panginoon, "Pero muna ng bangka ninyo," at nung pinahiram naman ni Peter, ginawa ni Jesus na entablado o stage, wherein He preached the Word of God. Then, matapos mag-preach ng Panginoon, sabi niya kay Peter, "Okay, after this, I want you to let down the net." Actually, hindi nga net ang sabi nets. Mas maraming mga lambat ang ipinapait siya ng Panginoon. So, sabi ni Peter, "Lord, we toiled all night, but wala kaming nahuli." Kumbaga, merong reason si Peter not to let down the net because nag-fail nga sila buong magdamag. Walang huli. Empty. Alright? Marami sa atin, gano'n din ang mga karanasan sa buhay. Nagbigay tayo ng effort, binigay natin ang lahat-lahat, pero at ang ending, failure. Pero maganda kay Peter, sabi niya, magdamag kaming nangisda, pero wala kaming nahuli. Yet, sabi niya, at your word, we will let down the net. Ang ganda ng ginawa ni Peter, kahit na walang nangyari, failure, kahit na against yung pinapagawa ng Panginoon, against sa common sense, kasi common sense dictates na hindi ka pwedeng manghuli ng isda sa umaga at sa mababaw na lugar. Pero sumunod ang Panginoon. Kaya lang, ang hindi ginawa ni Peter, ang sabi ng Panginoon, let down the nets. Plural. Ibig sabihin, marami. Ang ginawa ni Peter, he let down the net. Isang net lang. Pero after na ginawa ni Peter yon, because he obeyed the Lord, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, yan ang maganda sa sumusunod kay Lord. Pag sumusunod kay Lord, may magandang nangyayari. Amen. Kaya, alam ninyo, sa buhay Kristiyano, hindi mahalaga rito yung pahabaan, hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal, ang mahalaga, paano ka nag-uobey sa word ng Lord. Amen. Then when he obeyed the instruction of Jesus, he let down the net. Ang sabi doon sa verse 6, basahin na natin. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net, ayan, singular lang, and their net was breaking. Dahil sumunod si Peter at initya yung net, anong sabi? They caught a large number of fish, that their net
no? Halos na mag-break na. Halos mapunit na. Sino yung gustong makaranas ng halos mapunit ang iyong bulsa, ang iyong pitaka sa dami ng pagpapala? Tanungin mo yung katabi mo, parang ayaw mo Pero sino talaga, honestly, sino yung gusto makaranas ng net-breaking blessing? Mahina yung mga nasa balcony, hindi ko marinig. Sino ang gustong makaranas ng net-breaking blessing? Pumalakpak nga ng malakas. Yan. Yan ang pamagat ng ating pag-uusapan. Net-breaking blessing. Everybody, no, dito sa Family in Christ, napakaganda sigurong makita, napakaganda siguro na mamasdan that all of us here are experiencing God's net-breaking blessing. Pag sinabing net-breaking, yung blessing, sweep kasi, no? Kaya halos mapunit dahil napakabilis ng dating ng mga isda, yung pasok ng mga isda sa net, kaya halos mapunit. Kaya nga isa sa mga commentator, isa sa mga scholar, sabi niya, kung sumunod lang si Peter na nets, yung kanilang ihagis, hindi sila magkakaroon ng alanganing sitwasyon na halos mapunit pa yung nets. Okay? Hindi lang nga yung nets ang mapupunit, pati yung boat magsisink sa dami ng pagpapala. So net-breaking blessing is a swift blessing. Blessing that comes swiftly. I hope and I pray na marami sa atin ay makaranas ng ganitong blessing. Yung katulad ng sinabi sa Amos, hindi pa nauubos yung inaani, no? Na kanilang itinanim, umaani sila, pero meron pang kasunod na kagad, no? Na tumutubo at namumunga na, and it's about to be harvested. Ganong kabilis, ganong kadami, kaya naman napakasagana ng kanilang pag-aani. No? Sana ito po yung maranasan at ito po yung maging normal na kaganapan sa buhay ng mga Kristiyano. Makaranas tayo ng mabilis, tawag sa Tagalog niyan, bugso No, kapag bugso ang pagpapala, mapupunit talaga yung mga lalagyan mo. Amen. Katulad ng pagbugso ng mga ulan, kaya bumabaha Sino gusto makaranas ng binabaha siya ng pagpapala? Para bahain ka, kailangan bugso, kailangan sunod-sunod, kailangan mabilisan yung dating. Amen. Kaya nakakagiba ng bahay ang hangin, ang bagyo, kasi bugso. Hindi nagpapahinga, tuloy-tuloy. So the same is true kapag tayo ay nakaranas ng mga pagpapala na mabibilis, sagana, tuloy-tuloy, magkakaroon talaga ng net-breaking blessing. Honestly, ulitin ko yung tanong, sino ang gustong makaranas ng ganitong uri ng blessing? Amen. Sabihin mo nga, sumigaw na malakas, ako! Ayan. So, this is my prayer, no? Habang ang pinag-aaralan ko to, habang minemeditate ko to, sabi ko, Lord, not just yung mga CEOs, not just yung mga primary 12, I pray lahat ng dumadalo, lahat ng kabahagi ng Family in Christ, makaranas ng net-breaking blessing. Amen? Sa The Message Bible, ang pagkakasalin ganito. Sabi ron, it was no sooner said than done. A huge haul of fish straining the nets past capacity. Grabe. Kaya pala mawawasak no? Kasi lampas sa capacity. Sabihin mo nga sa katabi mo, dali tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, gusto mo bang pagpalain lampas sa capacity? Lampas sa capacity ng bangko mo. Lampas sa capacity ng GCash mo. Yung bang, sabi na ng GCash mo, hindi na pwedeng tumanggap over the limit. Sino yung gusto makaranas nun? Ayun. Hindi yung talagang abang-abang ka araw-araw, tinitignan mo GCash mo, wala pa, zero pa rin. Sana dumating yung karanasan katulad nila Peter, katulad nitong mga disciples na ito, na beyond your capacity, dumarating yung pagpapala ng Panginoon sa iyo. Amen.
Amen? Pag sinabing beyond capacity, even beyond na deserving mo. Beyond doon sa inaasahan mo. Beyond doon sa sahod mo. Kasi marami talaga sa atin, hindi tayo makaasa na may malaking blessing kasi ito lang yung capacity mo, ito lang yung sweldo mo, 20,000 a month. Pero pag si Lord kumilos sa iyo, pag ikaw sumunod sa Kanya, makakaranas ka ng net-breaking blessing which is beyond your capacity. Amen? Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo ulit. Sabihin mo sa Kanya, gusto ko yun. Amen? So sabi pa dyan sa The Message Bible, it was no sooner said than done. Mas mabilis pa yung nangyari kaysa dun sa pagkakasabi. Ganong kabilis, kaya pala net-breaking siya, mabilis, no, na dumating, bugso yung nangyaring pagpapala beyond their capacity. I pray and I declare na sa mga darating na araw, linggo at buwan, makakaranas ka ng ganitong uri ng pagpapala. Amen? Do you receive it? Are you receiving it? Everyone who receiving it, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Now ngayon, ano yung pinapakita rito sa talata natin na net-breaking blessing? Alright? Pag-usapan natin. Sa verse 7, ang sabi diyan, so they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats. Etong pagka nakaranas ka ng net-breaking, no, na blessing, ang ibig sabihin nito, ang mangyayari sa iyo, ito yung klase ng blessing na kinakailangan mo ng tulong ng iba. Wow! Na kasi hindi mo kaya na ikaw lang. Na hindi mo kaya na sa sarili mo lang, sobrang overwhelming, sobrang overflowing yung blessing that you need other people, that you need even your relatives, that you need even your neighbors para pagsalusaluhan, no? Paghati-hatian yung blessing sa sobrang dami. Sino gusto makaranas niyan? No, marami tayong mga blessing pang sarili lang eh. Hindi yan yung klase. Yes, of course, given niya, binibigay ng Lord yan, pero ang gusto ng Panginoon, makaranas tayo ng blessing na yung blessing, no, pangmaramihan. Hindi lang ikaw yung mananagana, hindi lang ikaw yung makikinabang, maraming tao sa paligid mo ang makikinabang. Amen. Sinong gusto niyan? Oh, isa pang malakas na palakpak sa Lord. Do you know that it takes a team to experience a net-breaking team? Oh, net-breaking blessing. Pag hindi ka handa na maging tulong sa iba, baka hindi tayo paranasin ng net-breaking blessing. Ng ganitong klaseng bugso, ng ganitong klaseng overflowing na blessing, kasi nga alam ng Panginoon, sarili mo lang ang iniisip mo. Pero pag nakita ng Lord na ikaw ay team, no? Team person, team individual, that when you receive such a blessing, iisipin mo rin yung iba. Amen? Kaya sabi rito, nung nakita nila at naranasan nila yung net-breaking haul of fish, hindi nagmakasarili si Pedro or else lulubog sila. Kaya marami minsan lang makaranas ng napakalaking pagpapala. Kasi pagka nakatanggap, sinasarili. Pag nakatanggap, hindi na naaalala yung iba. Pero alam niyo kapag may puso tayo that we want to be channel of blessing, God will bless us all the more. Amen? Dapat kasi alam natin, no, na ang kagustuhan ng Panginoon, hindi lang tayo ang magiging maligaya, hindi lang tayo magiging makikinabang, kundi magiging tayong daluyan ng pagpapala ng Lord. Amen. Alright, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, kung ganyan ka, pagpapalain ka ng sagana ni Lord. Amen. Dahil sa dami ng blessings, no, sa dami ng isda,
na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga alagad, lalo na kay Peter, kailangan talaga nila ng makakatulong. Ganon din sa atin, when the blessings of God came in bunches, naturally we need people around us, no? Na makakatulong natin. So pagkakaunti ang blessing, para sa atin lang madalas. Pag overflowing ang blessing, it involves others. Sabi mo nga sa katabi mo, it involves others. Kaya, pangarap mo ba ng ganito kalaking pagpapala? Dapat malaki rin ang puso mo. Malaki rin ang damdamin mo at hangarin mo that you will bless other people. Amen? Supernatural blessings foster unity. Tingnan nyo ang mundo. Kapag nagkaroon ng pagpapala, pinag-aaway-awayan. Tama po ba? Nagdadamutan, nagtataguan, ayaw magbahagi. Yan ang kalakaran ng mundo. Pero pagdating sa kaharian ng Panginoon, hindi uubra at hindi niya talaga iaalaw na paranasin tayo ng masaganang pagpapala na sasarilinin mo lang. God wants to bless you, but God wants you to be a blessing. God wants to use your blessing so that you can be of help to those people around you. Dapat yung blessing na dumarating sa atin, ang mangyayari noon, the more tayong magiging connected sa maraming tao. Dapat lalo tayong magiging mapagmahal, no? Concern, makakatulong sa maraming tao. Kaya number 1, na gusto kong makita natin dito, net-breaking blessing is a team-sharing blessing. Kapag malaki ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin, ang gusto ng Panginoon, maging source ito ng unity. Parang si pastora lang ang nag-a-agree. Parang gusto natin, pagpapala ko, akin lang to. Ang gusto ng Panginoon, pag pinagpapala niya tayo, lalo na pagbasagana, gagamitin natin ito para i-share sa team. I-share para sa malawak, no? At mas maraming makikinabang. Yan ang kaibahan ng Sea of Galilee at ng Dead Sea. Ang Dead Sea kaya patay, kaya maraming mga Kristiyano dead kasi walang teamwork spirit. Pag nakatanggap, ayaw nang lumabas, ayaw nang ibahagi sa iba. Kaya kahit na nabibless, kaya financially, materially, mukhang okay naman, pero spiritually dying. Kasi walang team spirit. Unless we learn, na matutunan natin itong prinsipyo ng Panginoon, na kaya kita pagpapalain anak, ay hindi lang para sa sarili mo. Kaya kita pagpapalain para rin sa kapakinabangan ng mas marami. Amen? If you are ready for that, net-breaking blessing is for you. Pag meron kang team spirit, pagka alam mo na ang pagpapala na darating sa iyo ay hindi lamang para sa iyo. Akbayan mo yung katabi mo, muli himasin mo yung likod dahil meron talagang anointing dyan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat para sa iyo. Amen? May natututunan ba tayo? Kaya sana wag lang dito yan, hindi lahat para sa iyo, pero pag uwi, pag nakatanggap na, akin lang to. Dapat, yan ang puso natin, hindi lahat ito para sa akin. Amen. Alright? Ang totoong prosperity, pakinggan niyo kung talagang pinagpapala tayo ng sagana ng Panginoon at nagpa-prosper tayo, ang totoong prosperity galing sa Diyos na uuwi sa generosity. I want you to remember that. Kasi maraming nagpa-prosper, pero para sa sarili lang eh. Minsan even sa kamag-anak, sa sariling pamilya, hindi mai-release eh.
Hindi matikman. Sabi nga nung mga hindi man lang namin matikman yung blessing mo. Gusto ni Lord matikman din ng iba yung blessing mo. Amen. Amen. Alam nyo, kapag marunong tayong magbahagi ng pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin, the more tayong pagbibigyan at susuplayan ng Lord ng sagana. Amen? Pag nakita niyang willing ka na hindi mo sinasarili at channel ka lang, daluyan ka parang alulod, the more kang pagpapalain ng Panginoon. Ang nakakaranas ng masaganang ani, hindi nagiging makasarili. Pag masagana ang ani, pag totoong galing sa Panginoon yan, net-breaking blessing yan from the Lord, hindi kanyan iinganyohin na maging makasarili. Instead, it will lead you to become generous. Natandaan ninyo yung kwento ng 4 na ketongin? Basahin na lang natin para makita nyo. 2 Kings chapter 7 verse 8 to 9. Pinaiksi ko na lang. Ang kwento nila dyan, taggutom, no? Sabi nila, pag nandito tayo sa lugar na ito, mamamatay tayo sa gutom. Pag umuwi naman tayo doon sa lugar natin, mamamatay din tayo sa gutom dahil walang pagkain. Pag pumunta naman tayo doon sa garrison ng mga kalaban, patay din tayo. Maaaring patayin tayo, di ba? Pero at least doon may pagkain. Kaya sabi nila, piliin na lang natin yun. Punta tayo doon sa garrison ng mga kaaway. No, nung sila'y pumunta doon sa garrison, o doon sa kampo ng kaaway, they found out wala na yung mga armies. Iniwan yung kampo. Ang pala, nauna na si Lord. No, pinagkagulo yung mga sundalo ron at naiwan lahat ng mga valuable things. Pagkain, mga alahas, mga alagang hayop, kabayo. So tuwan-tuwa sila. Eto sila na mamamatay-matay na sa gutom, ang pala meron dito sa kampo na napakaraming kayamanan, pagkain. So ginawa nila, naghakot. Kain dito, kain doon, tapos nagtago sila ng mga na-loot nila. Kaya lang nung 2nd beses na sila yung nagtatago, naghahakot, nag-uusap-usap sila, mali itong ginagawa natin. Basahin na lang natin. And when these lepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank, and carried from it silver and gold and clothing, and went and hid them. Then they came back and entered another tent, and carried some from there also, and went and hid it. Then they said to one another, "We are not doing right. This day is a day of good news, and we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now therefore, come, let us go and tell the king's household." O nga naman nagugutom yung kanilang mga kababayan. Tapos nandito sila, nananagana sila, no? Ang dami nilang nahakot, tapos nananahimik lang sila. Marami kasing ganyan no? Pinagpapala ng sagana pero nananahimik. Walang ginagawang ambag, walang ginagawang hakbang para pagpalain din yung iba. Tandaan natin, pag tayo pinaranas ng Lord ng net-breaking blessing, ang ibig sabihin niyan, it is for team sharing blessing. Kailangan para sa iba rin. Kailangan mabahaginan din natin yung iba. Kaya nga nakakatuwa sila Pastor Nonon, sila Pastor Tini, ang New Gen, kasi nakatagpo sila ng net-breaking blessing, yung home office nga. Ba't ang maganda sa kanila, may team spirit sila, hindi nila sinarili. Ginawa nila, shinare nila sa mga simbahan, at isa tayo sa nakinabang ng kanilang pagiging team sharing, no? Pagiging team spirit nila. Amen. Kaya, dapat ganito rin po tayo para, tingnan nyo sila, hindi natutuyuan. Hindi nauubos yung pagdaloy ng pagpapala sa kanila ng Panginoon because they were willing to share it. Amen. Muli, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, share din pag may time. Diba?
Talagang dapat ganun, pagka tumanggap tayo ng blessing, laging ang isipin natin, we will share it. Amen. Wala tayo sa lugar, lalo na pag tayo naglilingkod at tayo mga anak ng Diyos, wala tayo sa posisyon na hindi tayo pwedeng hindi mag-share. Kaya yan din ang dahilan kung bakit ang G12 ni Pastor Cesar at ang simbahan ni Pastor Cesar hindi maubusan ng blessing, hindi maubusan ng paglaki, no? Paglago ng harvest. Yung kanilang simbahan palaki ng palaki. Yung kanilang influence palaki ng palaki because hindi nila sinasarili. Ipinamamahagi nila ito. I-share nila ito sa buong mundo. Kaya pati tayo nakikinabang. Ganon din si Bishop Uriel. Si Bishop Uriel, kahit na busy siya, but he took the time to share to us yung mga revelations ng Lord sa kanya, mga strategy ng Lord sa kanya. Kaya hindi nauubos yung blessing ng Lord sa buhay ni Bishop Uriel. Amen po ba ron? Amen. Prosperity breeds unity. Pagka tayo ay pinagpapala ng sagana ng Panginoon, dapat mas maraming tao ang atin pong tinutulungan, no? Maraming tao tayong ini-extend ng ating helping hands. True blessing causes us to love and help people all the more. Kaya nga ganito, no? Yung scarcity ng tao, yung kahirapan ng tao, yung kawalan ng pagpapala, nauuwi yan sa awayan eh. Di ba? Kasi nga, kulang. Nagdadamutan, nagtataguan. Naalala ko nga noon, meron akong hipag. Pagka binigyan na ng kapatid ko ng ng earnings niya, mamimili yun. Tapos, i-stack niya yun. Walang pwedeng makagalaw doon. No? Kaya yung papa ko, galit na galit. Ang damot daw. Tsaka nagtatago ng pagkain sa ilalim ng unan. Walang binibigyan yun. Ang kinakatuwiran, naglilihi. Ang paglilihi ba dapat maging dahilan para maging maramot? Hindi, di ba? Kaya lang nagiging maramot kasi scarcity. Kulang. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang kulang? Di ba? Pagka kulang yan, nagdadamot talaga. Kasi nga kulang eh. Pero pagka may prosperity, may kasaganaan, nauuwi sa damayan. Amen. Kaya, ang gusto ko ipakita sa inyo rito, masarap nakakaranas ng overflowing blessing. Kasi pag sagana ka, hindi mo kailangan makipag-away. Tama? Naalala ko nung sobrang hikahos pa kami ni Pastora Evelyn, pambayad lang ng tricycle, talaga nakikipag-away pa ako eh. Kasi sobra-sobra yung sinisingil. Eh, wala na nga kaming pera, sakto lang. Ayaw tanggapin. No? Nagbahatuhan kami ng, ng pambayad sa tricycle. Pero nag-repent na ako doon. Pero makita natin yung katotohanan, kapag kulang ka, ang hirap mag-extend eh, no? Amen? Piso lang, makikipag-away ka pa eh. Maliit na halaga lang, makikipagtalo ka pa. Pero pag sagana ka, nagigets niyo ko ako? Naintindihan niyo ako? Pag sagana ka, hindi ka kailangan makipag-away. Actually, ang sarap sa kalooban, ang sarap sa puso, na mas sobra pa ibibigay mo. Amen? Pag nagpapalaundry ako ngayon, no, hindi lang basta tip, talagang dinadagdagan ko para pagka tumawag ako, mabilis pumupunta. Walang away, walang sigalot. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, masarap maging sagana. Amen. Bakit? Hindi ka magiging palaaway. Amen? Merong unity, merong willingness to share. Basahin natin 2 Corinthians 9:8. Sabi diyan sa 2 Corinthians 9:8, and God will generously provide all you need. Sino gusto makaranas niyan? Na i-provide ni Lord generously ang ating mga pangangailangan. Amen. Alam nyo,
every time na makakarinig kayo ng word ni Lord, I want you to claim it. Hindi naman nasulat yan para lang basahin, hindi yan nasulat para lang marinig natin, nasulat yan para maranasan natin. Amen. Ito, maliwanag eh. And God will generously provide all your needs. Masagana niya raw, tutustusan yung ating mga pangangailangan. Tingnan nyo, bakit? Then, you will always have everything you need. So, tutustusan niya ng sagana lahat ng ating pangangailangan para matugunan lahat ng pangangailangan at ano pa? And plenty left over to share with others. Kaya nga hindi maganda na lagi tayong kulang. Hindi maganda na lagi tayong kapos. Kasi nga walang left over to share to others. Maganda yung nananagana kasi merong natitira para makatulong sa iba. Okay, tingnan mo uli yung katabi mo. Dali, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may leftover ka ba? Sige, hintayin mo yung sagot. Marami sa atin, kung magiging totoo lang, sasabihin talaga natin, aminin natin, walang sobra. Amen? Kasi nga, hindi tayo nakakaranas ng ganito. And this experience is not exclusive for Peter. Etong karanasan ng net breaking ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Amen. Tignan mo ulit yung katabi mo, dali, huwag ka magsawang tignan yan. Sabihin mo sa kanya, candidate ka dyan. Sino naniniwala candidate siya sa net breaking blessing? Yun, sa wakas, tumatalab na. God wants you to experience this. God wants me to experience this. Because gusto ng Panginoon na the more we are blessed, the overflowing the blessing we have, the more left over we have to share to others. Amen. Sino sa inyo ang nangangarap ng ganyan? Gusto mong makatulong. Gusto mong maging pagpapala sa maraming tao. Ang sarap-sarap nung sabi nga ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Masarap makatanggap, pero sasabihin ko po sa inyo, mas higit na masarap at masaya ang nagbibigay. Amen? Kaya lang ang problema, kapus ka rin. Ang problema, wala kang leftover para ma-practice yung pagbibigay. Kaya marami talaga sa atin, hindi maranasan yung blessing, yung joy, no? Nang nagbibigay at nagbabahagi sa iba because we do not experience the net-breaking blessing. But if you will just believe and if you will just obey the principles and instructions of God, you will experience this. Amen. And the net-breaking blessing that God will give you will enable you to share that blessing to other people. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, pangalawa, verse 8. Ulitin natin. Net-breaking blessing is a team-sharing blessing. Pangalawa, verse 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Ito pa isang maganda kapag masagana tayong pinagpala ng Panginoon, katulad ni Peter. Biro mo, kagabi lang, salat na salat siya, kagabi lang, bigong-bigo siya, kani-kanina lang, bokya yung kanyang net, yung kanyang lambat. But eto ngayon, because of Jesus, because he followed the instruction of Jesus, eto ngayon siya, net breaking.
Mawasak-wasak yung kanyang lambat sa dami ng huli. Kaya ang resulta nito, una, yung team sharing, blessing. Ngayon, ang nakita ko rito, nung makita niya to, masaksiyan niya to, grabe yung overwhelming na blessing ng Panginoon sa kanya. Ang sabi diyan, lumuhod siya sa harapan ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Alam nyo, nung una ko rin itong nabasa, nag-iisip din ako eh. Sabi ko, bakit ba kailangan ni Peter na magsabi na, "Lord, depart from me, for I am a sinful man"? Eh, hindi naman siya kinukondem ng Lord. Binibless nga siya eh. Please listen carefully, mahalaga po ito. Actually, may kaugnayan to sa message ni Kaiser kanina. Wala naman, hindi naman sinabi ng Lord, kaya hindi ka nakahuli, Peter, kasi salbahe ka eh. Kaya bokya ka kagabi kasi may ginagawa kang kalokohan, Peter eh. Wala namang sinasabi si Lord na ganoon. Actually, ang nasaksihan niya, by the time ang nararanasan niya ay net-breaking blessing. Blessing eh. Pero ito yung response ni Peter. "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." Ano pinapakita po natin dito? Anong gusto ko pong makita natin? Net-breaking blessing is a life-changing blessing. Do you hear me? Pag nakaranas ka ng masaganang pagpapala ng supernatural blessing ng Lord, dapat ang resulta nito hindi maging makamundo, hindi dapat maging makasarili, o higit sa lahat, lalo ka pang magkasala. Marami kasi pag pinagpala, the more na nagkakasala. Pero si Peter, yung masaganang pagpapala, nagdala sa kanya para sa isang bagong buhay. Nagrepent eh. Amen? Ito yung gusto ko makita ninyo. Jesus' goodness convicted Peter of his sinfulness. Sabi nga ni Kaiser kanina, yung grace ng Lord, hindi niya kinondem yung babae. Dito rin, hindi kinondem ng Panginoon, hindi niya ginad si Peter. Tayo kasing mga tao, pag gusto nating baguhin yung kapwa natin, asawa natin, anak natin, kaibigan natin, ang ginagawa natin, pinamumukha natin yung mga kalokohan nila. Tama? Ikaw, ganyan ka kasi, ganyan ka. Akala mo magbabago sa kakaturo mo ng kamalian. Si Lord, iba strategy. Listen carefully, iba strategy ni Lord para baguhin tayo. Ang ipinapakita niya, kabutihan niya. Amen? Pero talaga may mga taong sobrang evil ng heart. Na kahit ang tindi-tindi na ng mga pagpapala at kabutihan ng Panginoon, nagpapatuloy pa rin sa kasamaan. Amen? Pero yung mga totoong anak ng Diyos, tignan mo yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Totoong anak ng Diyos yan. Sabihin mo, totoo kang anak ng Diyos. Naniniwala ka ba totoong anak ng Diyos yung katabi mo? Yan. Kung yung mga totoong anak ng Diyos, the more pakitaan ng Lord ng kanyang grace and goodness, the more nababago yung kanilang buhay. Amen? Isang malakas na palakpak kay Lord. That should be the effect, of God's great blessing. Dapat, the more tayong pinagpapala, the more tayong bumabait. The more tayong pinapasagana ng Panginoon, the more gumaganda yung ating mga ugali. Tingnan niyo yung mga tao sa mundo, yung wala talaga at walang pagkakakilala kay Kristo. Pagka dumadami pera,
the more sumasama ugali. Amen? Pero kay Lord, pag totoong galing kay Lord yung blessing, umaayos yung buhay eh. Kaya yung nakita ko sa home office, ayokong ano bang tawag dito? Ayokong magsabing sorry, lagi kong sinasabi ang home office. Because nakita ko talaga ang home office. Lalong bumuti ang mga ugali, lalong nabago yung buhay ng mga CEOs natin dahil sa mga pagpapalang pinaparanas sila sa kanila ng Panginoon. Amen. Amen? Hindi totoong nakakasama ng ugali ang pera. Lalo na kung ang pera hindi minamahal. Amen? Kasi the more you appreciate the blessing of the Lord, the more you will decide to change your life. Amen? The blessing and the supernatural blessing you receive from the Lord will really cost you to repent. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami kong paboritong kanta ngayon, yung Holy Forever, tama? Gaano karaming luha nang pumatak sa akin yan. Why? Because the more I realize how the Lord is blessing me at this point of time in my life, the more I see, pakinggan niyo ako, the more I see how sinful I am, the more I see na I'm not deserving of the blessings. Kaya yung kantang worthy, pag kinakanta ko yan, hindi ako umiyak. Kasi, yung bang buhusan ka ng pagpapala, hindi mo naman deserve. Talagang masasabi mo, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Amen. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Dali, tignan mo uli katabi mo. Mukha bang binabago na ni Lord? Galing sa'yo. Ulitin ko yung statement na ito. Ang pagpapala ni Lord dapat lalong nagpapabuti sa ating pagkatao. Amen? Dito sila Peter, their lives changed forever when they came face to face with the net-breaking blessing of God. The concept of transformation through divine blessing is rooted both in the Old Testament and in the New Testament, where God's blessing often result in significant changes in the lives of His people. Yung mga totoong anak ng Diyos, yung mga totoong lingkod ng Diyos, pag pinagpala, nababago buhay. Amen? Si Judas, hindi kasi totoong anak ng Diyos. Fake. Kaya nga Judas eh. Dahil fake si Judas, actually dapat siya yung mabago buhay eh. Siya yung may hawak ng mga masaganang pagpapala at probisyon ng Diyos. Yet, because of his evil heart, he was destroyed. Hindi siya napabuti. Pero like Abraham, like Joseph, Jacob, si Jacob, sabi nga ni Kaiser sa kanyang message kanina, no? Sinungaling. Deceiver. Mandaraya. Pero the more the Lord was blessing Jacob, the more he was changed into a different person. Amen? Kaya mahalaga po ang net-breaking blessing. Because, listen to me, net-breaking blessing is a demonstration of God's grace. Pagka nakaranas ka ng pagpapala, sabi ko nga sa inyo, bumabaha, dumadaluyong, beyond your capacity, beyond what you deserve. Kapag ka talaga nakaranas ka nito, hindi pa pwedeng hindi ka
magsisi at hindi ka magbago sa mga pinagdadaanan mo at siya na nilalakaran mong maling buhay. The change that result because of the blessing, listen, it's a much bigger blessing than the blessing itself. Pagka nakaranas tayo ng blessing na nagdala sa pagbabago ng ating buhay, ay mas malaking blessing yon kaysa dun sa literal na blessing na natanggap natin. Amen. Net-breaking blessing is not just something that makes us happy, it is a blessing that makes us holy. Dapat yung mga blessing na tatanggap natin, hindi lang tayo masaya. Dapat napapabanal din tayo. Amen? Yung grabe, sobrang appreciation mo, Lord, thank you. Grabe itong blessing na binigay mo sa akin. That I need to change. You don't deserve my lifestyle. Ganyan ka pala, Panginoon. Ganyan ka makapangyarihan. Ganyan ka kabuti. You don't deserve how I treat you. You don't deserve my life. You don't deserve my attitude. Net-breaking blessing is special. Sabi mo nga sa katabi mo, special. Pagka masaganang pagpapala na galing kay Lord, special yan. Hindi dahil sa laki, kundi may kasama niyang pagbabago. Kaya siya special. Amen. Sa sobrang tindi at overwhelming ng blessing, marirealize mo na hindi mo deserve yung blessing bilang isang makasalanan at ihingi ka talaga ng tawad. Yan yung sinasabi ko sa inyong nararamdaman ko why I appreciate yung mga awitin natin na Holy Forever, Worthy, and many others. Pag ordinary lang, pakinggan niyo ako, kaya marami sa atin, nakukontento na sa ordinaryong blessings. Kasi pag ordinary blessings, mapapa-thank you Lord ka lang talaga dyan eh. Okay? So maliliit na pagpapala, siyempre, thank you ka lang Lord, thank you. Pero pagka extraordinary blessing, net-breaking blessing, hindi ka lang mapapa-thank you Lord, kundi ang masasabi mo, change me Lord. Sana mabago na tayo, no? Sana wag puro ordinary blessing. Desire din natin na Lord, mula ngayon, hanggang sa pagpapatuloy ko sa aking Kristiyanong lakarin, makaranas ako ng net-breaking blessing. So that hindi lang lagi, Lord, thank you, kundi, Lord, change me. Amen. Alright, hawakan mo yung kamay na katabi mo, sabihin mo, gusto ko ng pagbabago. Tingnan nyo parang yung aming message ni Kaiser, talaga may pagkakahalintulad eh. Zacchaeus din. Diba? Si Zacchaeus, hindi man material at pinansyal yung blessing na tanggap niya kay Lord, but that is net-breaking. Bakit? Sa dinami-dami ng tao, siya ang pinili ng Panginoon. Ang sabi niya, I will come into your house. Come down, Zacchaeus, I will come into your house. Diba? That's a net-breaking blessing. Kasi bakit? Hindi naman material at pinansyal ang kailangan niya eh. Ang problema niya, makasalanan siya. Ang problema niya, hindi siya makapasok sa templo. Ang problema niya, hindi siya makapaglingkod sa Panginoon. And yet, ito ngayon, a man of God, as the Son of God, binigyan siya ng pansin. That's why that is a net-breaking blessing. Kaya tingnan niyo tugon ni Zacchaeus. Lord, isasauli ko po, kalahati ng aking kayamanan, ibabalik ko po. Pagsisisi, di ba? Pagbabago. Sabi niya, kung meron man akong mga nilamangan, ibabalik ko po ng 4 na ulit. That is the result when you experience the grace of God, the goodness and kindness of God. Pagka immeasurable, yung talagang hindi mo maisip na pagpapalain ka ng Lord ng ganong kalaki, ang magiging tugon mo talaga, pagbabago. Yung demoniac,
yung nakatagpo ng Panginoon na kahit sino, talian siya ng mga bakal na mga chain, hindi siya makontain. Inaano niya lang yun, kinakalagan niya, ang lakas niya, kasi ilang demonyo yung nasa katawan niya. But when he experienced the net-breaking blessing of Jesus, na siya'y pinalaya dun sa kanyang pagkakaalipin sa mga demonyong yon. Ano tugon ng demonyak? Sabi niya, Lord, I want to follow you. Meron talagang matinding pagbabago na nagaganap sa isang tao pag nakaranas ng overwhelming and net-breaking blessing. Amen? Romans chapter 2 verse 4. Samahan niyo ako sa Romans chapter 2 verse 4. Sabi niyan, do the riches of His extraordinary kindness make you take Him for granted and despise Him? Patanong to ni Pablo Yung bang napakatitinding pagpapala, kabutihan ng Panginoon sa inyo, ay itinatanggap nyo at siya'y inaan nyo pa? Inyong dinidespise? Ano ba sa Tagalog ng despise? No? Are you taking it for granted? Patanong yun ni Paul. Then ang sabi niya, have not you experienced how kind and understanding He has been to you? Don't mistake His tolerance for acceptance. Kasi ang tinutukoy dito ni Pablo, naging napakabuti ng Diyos sa inyo. Pero bakit ganyan pa rin yung buhay ninyo? Bakit nagpapatuloy kayo sa kasalanan? Akala nyo ba, na yung ng Lord, yung kanyang tolerance ay nangangahulugang acceptance? Nang ibig sabihin, dahil lang pinagpapasensya kayo ng Panginoon, ibig sabihin, tinatanggap niya na kayo'y magpakasama-sama? Kasi namamangha si Paul, bakit ang tindi ng pagpaparanas ng Lord sa inyo, ng kanyang goodness, ng kanyang kindness, ng kanyang overwhelming blessing, and yet ganyan pa rin ang buhay ninyo. Then, sa mga sumunod na talata, kataga, sabi niya, do you realize that the wealth of His extravagant kindness is meant to melt your heart? Kaya pala tayo pinapakitaan ng Diyos ng masaganang habag, pagpapala, kabutihan, in order to melt our hearts. Para durugin yung puso natin. Tunawin yung puso natin. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatunaw ng kahit gaano katigas na puso pag naintindihan mo at naranasan mo ang masaganang pagpapala at kabutihan ng Panginoon. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Do you realize that all the wealth of His extravagant kindness is meant to melt your heart and lead you into repentance? Sa The Message Bible, ganito ang pagkakasalin doon sa bandang huli. In kindness, He takes us firmly by the hand and leads us into a radical life change. Kaya pala siya nagpapakita ng kabutihan, kaya niya pala pa tayo pinagpapala ng sagana, ginagawan ng mga mabubuting bagay. Ang purpose ng Panginoon is to melt our hearts and to lead us into a radical life change. Amen? Amen. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, be open sa masaganang pagpapala at kilos ng Diyos sa iyo. That's what I like, in experiencing the abundance of God. Not for prosperity itself, but for the change it will incur in the life
of His people. Amen? So number 1, net-breaking blessing is a team-sharing blessing. Pangalawa, net-breaking blessing is a life-changing blessing. Amen. Alright, pangatlo, dito na tayo magwawakas. Sa verse 10, sabi diyan, James and John, the son of Zebedee, were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will catch men." Hindi lang pang teamwork, no? Hindi lang para makatulong tayo sa iba, kaya tayo pinagpapala. Hindi lang para mabago yung buhay natin, kaya tayo pinagpapala ng sagana. Pangatlo, ang net-breaking blessing, makikita natin dito, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, Peter. Huwag kang matakot, Simon, because from now on, you will catch men. Ano yung pinapakita rito ng Panginoon? Whenever God is blessing us in abundant way, sana marinig to ng lahat, lalo ng mga pinagpapala ng sagana ng Panginoon, na kaya tayo binibless ng Lord abundantly, is for the purpose of soul winning. Amen? Tingnan niyo yung transition. Sabi ng Panginoon sa kanya, nung maranasan niya na siya ay pagpalain ng Panginoon ng sagana, the next scene is, Simon, hindi lang masaganang ani ng isda ang mararanasan mo. Kaya ako to pinakita sa iyo kasi pararanasin din kita na masaganang huli, masaganang ani ng mga tao. And that is true, no? Si Peter bilang pangunahin at unang-unang evangelist ng Panginoon. Grabe yung series of preaching niya, thousands of souls na nakakilala sa Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, katulad tayo, mga lahi tayo ni Abraham. When God blessed Abraham, hindi niya lang blines si Abraham per se. Sabi niya, I will bless you extremely and I will make you a blessing to all nations. Ganun lagi Pakinggan niyo ako mabuti. Ganun lagi. Pag blines tayo ng Lord, gusto ng Lord maging blessing tayo sa maraming tao. And the best way to be a blessing to many people is winning them and leading them into the saving knowledge of Jesus. Amen. Sana yung perang ipagpapala sa iyo ng Panginoon, yung magandang kalusugan ay ipagpapala sa iyo ng Panginoon, no? Yung magandang pag-aaral na ibinigay sa iyo at pinagpala ng Panginoon ay magamit yan para marami kang madala at na makakilala sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin si Lord na malakas. Alam nyo ba na yung word na prosper sa Bible o sa Hebrews, literally it means to help along the road or to succeed in reaching. Pag sinabi sa Bible na ikaw ay nagpa-prosper, yes, it is material, it is financial, pero kasama noon ang nakapaloob sa original na meaning ng salitang prosperity o prosper ay ibig sabihin, no? Ay ikaw ay magsasucceed in reaching. Hindi lang mag-reach ng pananalapi, hindi lang mag-reach ng mga material na bagay, and most especially to reach people and let them know Jesus. Amen. Amen. Yung isa pang kahulugan, to help along the road. Kaya ka pinagpapala para ikaw ay makatulong sa mga tao along the road. Alam nyo naman ang tao ngayon, di ba? Lahat ng tao, we are all journeying. Kaya lang hindi lahat tayo nagjo-journey sa tamang daan. Merong dating daan, merong lumang daan. Merong daan ng kapahamakan. Pero ang gusto ng Lord, kaya niya tayo ipaprosper so that we will finance the kingdom of God. We will finance the ministry of soul winning so that more people will be brought
into the saving knowledge of Jesus. Amen. The Lord blesses us so that His salvation may be known to everyone. Ako malinaw to sa akin. Kaya pinagpapala ng Panginoon ang home office. Dahil gusto ng Panginoon na ang pera sa home office ay magamit para mas marami pang makinabang at maligtas na mga kaluluwa. Amen. Amen? Tanungin ko uli kayo. Tinanong ko sa inyo kanina to eh. Sino ang gustong makaranas ng net-breaking blessing? Are you sure? Now, a follow-up question dyan. Yung net-breaking blessing na yan ay bibigay sa iyo ng Lord na gusto mong maranasan, are you willing na ipagamit din yung mga blessing na yan para mas maraming makakilala sa Panginoon? Amen? Praise God. Sana yung amen mo ngayon, amen mo pa rin pagdating na ng blessing. Amen? Okay, akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo yung katabi mo. Sabihin mo, parating na yung blessing mo. Okay, worship team. Samahan niyo ako Psalm 67 verse 1 to 2. Psalm 67 verse 1 to 2. Kaya nga magbasa para makasave naman ako ng energy. Okay, Psalm 67 verse 1 and 2. Basahin natin. 1, 2, 3. Kita nyo po yan? Kaya maraming mga Bible scholars, mga Bible expert, ang tawag nila sa Psalm 67 ay missionary psalm. Kasi yung Psalm 67 ay nagpapakita ng kagustuhan ng Panginoon, lalo na nung manunulat, na maging daluyan ng ikakikilala ng maraming tao kung sino ang Diyos. Especially binanggit yung salita diyang salvation. Okay, basahin ko uli. God be merciful to us and bless us. That your way, Lord, maging mahabagin ka, pagpalain mo kami, upang, di ba? Sabi niya, upang ang iyong landasin ay makilala ng daigdig. And your salvation among all nations. Tingnan nyo, even yung mga awit, sabi niya, Lord, i-bless mo ako. Lord, pasaganain mo ako para maipahayag ko at maipakilala ko ang daan patungo sa iyo. Para maipaalam ko ang kaligtasan sa lahat ng bansa. Connected siya eh. Ang blessing ni Lord, kaya siya nagbi-bless for the purpose of evangelism. Kaya kung wala kang goal, wala kang purpose to be a blessing to the nations, wala kang heart for evangelism, wala kang heart para maligtas ang iba, bakit ka naman pagpapalain ni Lord? Kaya kahit mag-pray ka na mag-pray ng maraming clients at ma-reach mo ang 7 digits, kung hindi nag-aapoy sa puso mo na gamitin yung kayamanang ipagpapala niya sa iyo para sa ikaliligtas ng marami, bakit niya ba gagawin yun? Tandaan ninyo, si Lord, gumagalaw siya ayon sa kanyang panukala, according to His agenda. Hindi niya tayo binibless para ipamper lang tayo. Do you hear me? He is not blessing us, especially abundant blessing, just because He wanted to give you your capriccio. Parang lagi ka lang maging feel good. Kaya tayo pagpapalain ng Panginoon dahil gusto niya tayong kasangkapanin
para gamitin yung ating pagpapala so that more people will be saved. Tandaan ninyo, napakalaking porsyento ng populasyon ng mundo, they are going to hell. God is not condemning them. God loves them. Sobrang pagmamahal ng Panginoon, kahit yung pinakamasama, kahit yung pinakawalang hiyang tao sa mundo. Kaya naghahanap siya ng mga anak niya na, Lord, be merciful and bless us. Bless me. Bless me indeed, Lord. Because I want you, Lord, to use me to save the nations. Pagkaya ng puso mo, pagkayaan ang takbo ng layunin mo sa buhay, huwag ka magtataka, bubuhusan ka ng Lord na masaganang pagpapala. God is looking for partners. God is looking for conduits. God is looking for those who are willing, mga missionary-minded people or children of God. Kaya kung nagbabasa kayo ng mga stories like William Colgate, bakit ba pinagyaman ng Lord si William Colgate? Kasi si William Colgate, ang heart's desire niya, na Lord, pag pinagpala mo ako, gagamitin ko po ang kayamanang ibibigay mo sa akin para suportahan ang inyong gawain. Para makapagpadala ng maraming missionaries all over the world to preach the gospel. Kaya si Lord gusto kanyang pagpalain. Please, sana marinig mo to, matanggap mo to. Ayaw kanyang pagkaitan. Kaya lang alam niya yung heart mo. Nakikita niya, bantad kasi tayo sa kanya eh. Pag ang nakikita niya lang, na kaya gusto mong yumaman, gusto mong mapagpala ng sagana, ay para tustusan ang mga kaligayahan mo sa buhay. Although hindi masama, although gusto rin ng Lord, pero ang pinakamataas kasing layunin ng Lord, kaya gusto kanyang pagsaganain, pagyamanin, ay para i-finance mo ang pangangaral ng mabuting balita. Dahil sa pagpapala mo, gusto ng Lord maraming maligtas. Amen? Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung masagana ka lang, kung talagang pareho kayo ng heart ni Lord, pwede yung 20 tricycle drivers dyan, no? Sabihin mo lang sa kanya, bayaran kita maghapon, bigyan kita ng 2,000. Huwag ka nang mamasada, umaten ka lang diyan sa SM Cinema 2. Nagigets niyo po ako? Hindi mo magawa kasi hindi ka pasagana. Pero kung nakikita ng Panginoon na gagawin mo yan, kayang-kaya ni Lord pasaganain ka. Amen? Amen. Na Lord, pasaganain mo lang ako. Lahat ng mga kamag-anak kong mahihirap, lahat ng mga kilala ko na kapos, palad, tutulungan ko sila magkaroon ng hanap buhay, pero dadalhin ko sila sa church. Dadalhin ko sila sa pagkakakilala sa iyo. Amen? Amen. Sana yan yung priority mo, no? Yan yung pangunahin mong dahilan bakit gusto mong pagpalain ng sagana ng Lord. Amen. Kaya natutuwa ako yung mga nag-join sa home office.
Grabe, dala yung mga pamilya nila. Kaya saludo ko kay Angel. Angel, nandiyan si Angel, yung isa sa mga alaga nila Joyce. Mula nang mapunta sa home office and pinibless ng Lord. Maliit pa nga, hindi pa malaki yung blessing, pero dala-dala na yung pamilya. Yung mga CEOs, yung mga cell leaders na binibless ng Lord, ay ito ngayon, ginagamit yung pera. Isang jeep, 2 jeep, dinadala rito. Ginagamit yung pera, ginagamit yung pagpapala para maraming maligtas. Kung yan ang agenda mo, yan din ang nasa heart mo. Hindi malayong malayo, isang araw, pasasaganain ka rin ni Lord. Net-breaking blessing will be yours. Amen? Tayo po tayong lahat. Let's bow our head together and let's close our eyes. Si Peter po, hindi niya deserve. Si Peter, hindi pa nga nagsisimulang maglingkod sa Panginoon. Kaya huwag nating isipin na ang masaganang pagpapala ay para doon sa matatagal nang naglilingkod, doon sa mabubuti. Pinaranas ni Lord ng net-breaking blessings si Peter even when he was not yet deserving. Pero ang maganda ron, nung palang nakita na ng Panginoon ang puso ni Peter that he was willing to let go of the literal blessing and to pursue the greater blessing na maging fisher of men. Alam niyo, sa totoo lang, ang pinakamasaya at ang pinakamataas na antas ng pagpapala ng Panginoon ay magamit para sa kaligtasan ng maraming tao. If that is your heart, kung yan ang prayer mo, maligtas ang magulang mo, maligtas ang mga kapatid mo, mga kaklase mo, marami kang gustong mailigtas. One day, pararanasin ka ni Lord ng overwhelming kindness and goodness niya, so that your life will be changed, so that your life will be turned over and surrender to the Lord. Katulad ni Peter, sasabihin mo rin, Lord, depart from me, I am a sinful man. And the Lord will tell you, huwag kang matakot. Simula ngayon, pagpapalain kita ng sagana at gagamitin kita bilang mamamalakayan ng tao. Gagamitin kita para sa kaligtasan ng maraming tao. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa oras na ito, pwede bang taas mo yung kamay mo? Sabi mo, Lord, ako yan. Lord, hindi ko lang gusto na pagpalain mo ako ng sagana. Higit sa lahat, gusto kong gamitin mo ako sa ikaliligtas ng maraming tao. If that is your prayer, come on, lift your hands, 2 hands, surrendering your life to the Lord. Yan yung naging susi ni Pedro eh. Sinuko niya yung buhay niya, sinuko niya yung mga ari-arian niya, yung boats niya, yung nets niya, and he followed the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now is the time for God's people to arise. Yes, Lord. The day is here, Lord, your kingdom we will build. We are called for greater. Yes. We are called
Sabihin mo yan sa Panginoon. Come on. Hallelujah. All we want is you, Lord, come and fill us. Yes. Hear the cry of our hearts, come and pour it out. So pour it out on us. You alone are the one we desire. You alone are the one that we're living for. Yes, Lord. Pour it out, Lord. Pour out your spirit. Pour out your blessings, Lord. All we want is your Lord, come and fill us. Hear the cry of our hearts, come and pour it out. So pour it Come on, sabihin mo sa Lord. Pour it out, Lord. us. You alone are the one we desire. You alone are the one that we're living for. So pour it out on us. Panginoon, ibuhos mo po ang iyong Espiritu Santo. Ibuhos mo po ang iyong masaganang pagpapala sa bawat babae at lalaki na nakikita mo na ang puso ay handang magbahagi ng pagpapala sa iba. Babae at lalaki na handang magbago ng buhay the more you bless them. At ang bawat babae at lalaki na more than willing to use their resources, to use their blessings, Lord, to save more souls, to win more souls. Salamat, Panginoon. I give you all the glory. I give you all the honor in Jesus' mighty name. And everybody say aloud, Amen and Amen.